tawag sa lugar na ito is Triangle North of Manila. Kasi Welcome to physically, Trinoma. ang shape po niya, it's like of a triangle. Tinawag ang Triangle North of Manila. Kaya ang mall, Triangle tinawag North po, of Manila. Triangular North Mall po natin. Pero, the reason behind kaya tawag na Trinoma yan, or tatlo, kasi nga po, meron po kauna-unang station ng MRT here in the north po natin. Ayan, so left and right. Packet lang po ng hagdan yan. Okay. Dalawa lang po yan eh. Pag may sira, pwede nyo lumampas pa dyan. Yung pila. Pero, pagka rush hour, pwedeng ganyan po talaga. So, like now, rush hour talaga ngayon, it starts from 6 o'clock in the morning until 9 o'clock in the morning. Tapos, sa hapon naman, mag-start naman po yun ng 4:30 in the afternoon up to 9 o'clock in the evening. As in, ultimo yung ulo mo ay nakasubsub na doon or nakalublub na doon sa kilikili ng katabi mo. Siyempre, nakahawak yun eh. Oo, kasi kung ikaw hawak, matutumba ka. Ikaw naman, dahil babae ka, tatakpan mo na yung private part mo. Huwag ka na mag-alala kasi sa sobrang sikip ninyo, hindi ka matutumba. Oo, kasi yung katabi mo sa likod mo, siya na mismo hawak doon para hindi kayo matutumbang dalawa. Pwede lang kung medyo kung maganda ka, at may pag-inasa yung katabi mo, magpapatumba talaga siya. Okay? Para masalo ka niya. Okay? Style yun. Okay? So, ganoon. So, okay lang sa umaga. E, paano sa hapon, hindi na fresh ang mga tao. O, diba? Tapos yung ilong mo, nasa kilig-kilig. Ewan ko lang. Okay? So, ngayon, tingin naman po kayo sa kaliwa. You will see here the Office of the Ombudsman. Ayun, nasa left Office side. of the Yung kulay white. Okay. No, Then we have now here the ABS the white CBN, the building over Kapamilya there. Network. Dulo. Yung building na yun. May nakalagay na ABS-CBN. Ayun. Tapos may tower dyan. Ang tawag po sa tower na yan, that's part of ABS-CBN pala. Ang Hindi height ko po ng kita tower na yan ABS-CBN. ay meron po siya height na 650 feet. The first 600 feet ay para po sa height 650 feet ng feet height ng ABS-CBN Channel 2. ABS-CBN Tower. And then the additional 50 feet ay para po sa satellite feed ng Studio 23, yung cover curtain nyo. Quezon City is also known as the City of Stars kasi nga po, nandito po yung mga malaking networks po natin in the Philippines. So kagaya yan, you have the ABS-CBN. Sino bang kapamilya dito? Taas ang kamay. Sa mga kapamilya, what's the meaning of ABS-CBN? Ay, minitian lang ako. Okay. So, ABS-CBN stands for Alta Broadcasting System and Chronicle Broadcasting Network. Ano daw? There in Novaliches, makikita niyo po din yung ABC5 or TV5 na po ngayon. Okay? Then, or the Kapatid Network, tama ba ako? Yes. Tama. Okay? Tapos, if ever na mabalik kayo at magkaroon ng kayo ng studio tour sa ABS-CBN, Sayang yun. ay hala, depende po yan. Kung studio tour lang, familiarization sa loob ng studios po nila, then it will cost 2 hours of your time. Okay? Pero kapag may kasamang show, halos kalahating araw po kayo nandyan o halos buong araw nyo nang iginugol ay nandyan na po kayo sa ABS-CBN. Matagal talaga yan dyan. Okay? Minsan, kasi, like for example, ang taping, pag hindi live up, ang taping will start by 2 o'clock in the afternoon, kailangan by, let's say, 10, 11, nandito ka na. Para mo pag-live. Pagka-live, mas sobrang maaga pa doon. At your right side na, we have the GMA7. Ang inyong Kapuso Network, malapit lang. Sino yung Kapuso naman po dito? Hindi ko lang kita yung Kapuso. Ay, pero ang road na ito, tawag dito is Timog Avenue. The gimmick spots here in Quezon City. Okay? So, sa mga Kapuso, ano naman pong ibig sabihin ng GMA? Gloria Macapagal! Okay, dati, when it has been founded by Uncle Bob, the owner of GMA dati, GMA stands for Greater Manila Area. Or areas. Kasi nga po, Greater Manila areas. Ang most na kinakita niya dati are mga people from Greater Manila areas. It's part of Cavite Province.
Okay, doon sa foreign provinces na po siya. Kasi di ba ang ABS-CBN natin, nag-focus lang sa Metro Manila or sa province of Manila lang dati. Okay? Tapos tawag dito, nung na-acquire na po siya ng mga Duave at saka ng mga Gozon family, ang GMA is no longer known as Greater Manila Area. It is now known as yung mga mag-aaroyo pa rin, Global Media Arts. Global Media Arts. Ng GMA po natin. Okay, so welcome now here in Kamuning, District of Quezon City. Okay? Ang kauna-unahang naging mayor din po dito ay walang iba kundi si Manuel Luis Quezon. He became mayor for almost 24 days. 24 days. Okay? Bakit? Kasi, almost kasi ginamit ko, no? Hindi only. Okay, tawag ito kasi dati, presidente po siya. So, hindi po pwedeng humawak siya ng dalawang posisyon or office. That's why he appointed Tomas Morato as the second mayor here in Quezon City. Tomas Morato became mayor here for almost 22 years. Yan, here in Quezon City. Siya po ang pinakamahabang term of office as mayor here in Quezon City. At siya po ang nagtapos lahat-lahat ng projects 1 to 8 po ni President Manuel Luis Molina Quezon. Okay, so projects 1 to 8, yan na po ang kabuuan ng Quezon City po natin. Okay? Tapos tawag pa dito, then 1948, Quezon City became the capital of the Philippines. Tapos 1950, na-aprobahan ulit, nag-extend ang kanyang pagiging capital until 1976. That's June 1976. So, yun, naging capital ng Pilipinas ang Quezon City noong 1948 hanggang 1976. Kasi yung office po ng presidente ay nailipat din po pala dito. That's of course, they're in the Quezon City Memorial Circle. Supposedly, doon talaga ilalagay yun, sa gitna noon. Kaso lang, dahil namatay na po siya, hindi na po natupad yung pangarap niya na yun. Kung mapapansin niyo, if you have a 20 pesos bill, you will see the face of Manuel Luis Quezon. Tapos you will see at the back, the Malacanang Palace. Kasi siya rin po yung kauna-unahang Filipino president to have a seat